bilang witness si Attorney Laika Lopez ng prosecution team or yung team na nagpo-prosecute kay VP or itong nag-impeach sa kanya at gustong-gusto siyang ma-convict. Alam niyo mamaya sa huling part ng ating discussion na ito mga kababayan or maybe sa latter part din ng live natin, may gusto akong i-share sa inyo na hindi niyo ikatutuwa na galing kasi sa isang reliable source, okay? For sure, may hindi niyo magugustuhan pero kailangan ko ring sabihin na at alam niyo nababanggit ko na 'to ng mga nakaraang vlog natin. Pero ayokong itago lang sa aking sarili at least siguro 'di ba, alam niyo na puwedeng mangyari yung sinabi sa akin ng isang kausap ko na isa sa mga puting ahas ni Mother Dragon, okay? Kausap ko rin kasi mga kababayan itong mga nagli-leak ng info na mga taga kabilang parlor pero nagchuchucho kay Mother Dragon. Sabi ko nga doon sa kumausap sa akin, iparating mo to kay Binibining Maharlika or kay Maharlika Bodiaquera. Hindi naman pwedeng sa akin lang. Pero ang sabi po, titingnan ko, parang sinabi niya na aware naman daw si Mother Dragon. Pero ayaw lang munang i-disclose. Okay? Kasi nga, baka panghinaan ng loob ang mga DDS. Pero sa ngayon, ano kaya ito? Ito kayang paglaglag kay Atty. Laika Lopez ay magpapalakas ng loob natin na si VP Sara ay mananalo laban sa impeachment trial na ito? Or malakas na yung laban ng kabilang parlor? Sayang hindi talaga ma-play yung survey natin. Anyway, ano nga ba ang dahilan? Ang pautot ni Luis Tro, bungad agad niya, panonoorin natin yung dalawang videos mga kababayan, na too much of something is hindi rin daw maganda. Kapag labis-labis, hindi rin daw maganda. Talaga? Sabi nga yan sa mga buhaya na nagnanakaw ng mali-maletang pera. Tama mga kababayan, yung labis na pagnanakaw, even the pagnanakaw per se, kahit kakarampot yan, masama, hindi maganda. Dapat talaga nananalamin tong mga nagsasabi ng kung anik-anikness. Dapat may kaharap na salamin para... Anyway, magaling silang manlinlang mga kababayan at nagbawas nga sila ng witness at nagtatanong po ang ilang mga kakilala natin, sa akin lalo na, bakit si Attorney Laika Lopez, yung naka-shades po na yun mga kababayan, bakit siya testigo ng prosecution team? Or di na Luis Tro? Bakit siya ang testigo? So parang titestigo siya laban kay VP, right? Siya ay chief of staff ni VP Sara or kanang kamay nga, best friend pa nga yata, isa sa malapit na kaibigan ng ating pangalawang pangulo. So bakit siya ay testigo? So far ang alam ko, wala pa namang inilalabas na witness ang kampo ni VP Sara. Ang alam ko pa nga mga kababayan, kung 50 witnesses meron si Luis Tro, si VP Sara, double. Tama? 100 more or less, maybe more than 100 witnesses. Plus ang inyong Principesa ay nagbo-volunteer pa. Okay? Sinasabi ko, willing akong umuwi at tumestigo in favor of the Vice President para patotohanan ang aming kung ano ang 'di ba ang aming totoong napag-usapan noong doon sa video nga po sa live nila ni Attorney Laika Lopez nung sila ay pinatayan ng kuryente, 'di ba? Sa kamera. Kasi kaming dalawa ang magkausap. Ito lang naman ang Princess Maui na apakasikat at laging namumutawi sa mga bibig ng mga lecheng senatong at mga buaya noon pa. Ang tinatawag nilang Princess Maui. Pero walang pangkuwafi kahit nasikat na ang Principe sa kaluluwa, hindi pa. Anyway, sabi ko, dadagdag pa ako. Ngayon mga kababayan, fun fact, ma-share ko lang sa SKL or share ko lang. May mga kumontak na sa akin, at least 3, and they are like contemplating on inviting me to testify. Sabi ko, timbangin nyo, kailangan ba talaga ako? Kasi parang sa ibang article na kayo ng impeachment, papunta. Maybe next week, iba ng article ang pag-uusapan. Tapos na itong incited to sedition na betrayal of public trust, whatever, grave threat, high crime, kuning-kuning, na di umano ay ipapapatay ni VP. Minadali nila mga kababayan. At ang pakiusap nga nung madaldal na kapunan kahapon na
haba-haba ng litanya, ang sasabihin lang naman pala ay magbabawas ng witness, eh, sana naman magbawas din ng witness ang prosecution team, ang defense team kina VP Sara. Itong tagapagtanggol ng VP natin. Sana magbawas din kayo ng witness, total magbabawas din kami. Ay kaya nila aalisin bilang witness at hindi na nga nakapagsalita kahapon dahil sa sobrang haba ng ngak-ngak at sobrang pang-aabala noong abogado nilang parang naka-makeup na tumutulo ang sipon noon. Ewan ko, hindi na tumutulo ang sipon ngayon. O di ang haba-haba, hindi na testigo kahapon si Attorney Laika Lopez. Kino-consider po si Attorney Laika Lopez nga po as hostile witness kasi kahit na siya ay kinuhang or pinasabina ng mga buwaya para maging testigo nila laban kay VP Sara, eh hindi naman magiging paborable sa kanila kung magsasalita si Attorney Laika Lopez at isa yan sa reasons kung bakit hindi na nga po nila pinayagan na magsalita kahapon si Attorney Laika Lopez. Kung yung kanilang dalawang witnesses from NBI sumablay sa panggigisa ng mga nakaraang linggo at nakaraang araw, eh kakampi na nila yun, how much more kung si Attorney Laika Lopez ang nagsalita. Kung ako sa iyo, VP Sara, at ewan ko kung mag-a-agree kayo dito mga kababayan, paki-comment po sa comment section bago tayo manood ng video. Kung ako sa kampo ni VP Sara, total, tinanggal ng witness ng kabilang parlor, balak sanang gisahin. Balak sana nilang fishing expedition talaga. Gusto nilang manggaling sa bibig ni Attorney Laika Lopez yung mga magagamit nila laban kay VP. Kaya nga, sa galing din ng mga ng defense team ni VP Sara, yung mga bagets na abogadong nagpapakitang gilas namang talaga at maaangas kahit mga bata pa, ang gogowapo pa. Alam nilang madedehado sila. Hindi naman nila hawak sa leeg si Attorney Laika Lopez, mga kababayan. Again, ang magiging testimony pa rin ni Attorney Laika Lopez ay magiging paborable kay VP. Kaya agree ba kayo? Kaya hindi nila pinagsalita si Attorney Laika Lopez kahapon. Pinilit habaan, o di uwa na. O, mag-aantay na naman tayo ng next week. We'll see kung sino na namang testigo. Nga pala mga kababayan, may segue ko lang. Yung NBI Matibag, di ba, pinalaga ni Cayetano the other day, was it yesterday or the other day, na bakit tayo ang mag-a-adjust para sa kanya? Silang, ayan na, kinakalkal na yun. Sabi ko sa inyo! Saang live ko nabanggit mga kababayan, dito sa main channel o sa backup channel, sabi ko sa inyo, magkakalkal ang mga yan ng panlaban. Nung, I think, binanggit ko na may mga, di ba, may mga senador na pwedeng hawakan si Butod sa leeg. Hawakan ni Butod sa leeg. Sabi ko magkakalkal ito ng naging, 'di ba, ng chairmanship ni Cayetano noong Southeast Asian Games. Kasi nga ang ganda-ganda noon, ginastosan naman talaga ng PRRD's administration, yung SEA Games, kaya yun ang pinakamagandang Southeast Asian Games na nangyari. O ginamit nga, mga kababayan, gagamitin. Ayun nga, nag-iimbestiga na naman ng NBI. Iimbestigahan nila ang NBI. Iimbestigahan si Cayetano at ang pag-host niya ng Southeast ng Pilipinas through his chairmanship ng Southeast Asian Games noong 2019. That was pre-pandemic pa. Ang daing pwedeng kalkalin, mga kababayan, right, na issue sa Pilipinas, lalo na yung mali-maletang pinagnanakaw, babalikan muna nila ang 2019 para magamit laban sa mga Cayetano. Kaya palag ng, di ba? Kaya nagsasalita kanina si Cayetano, di ba? And even si Senator Pia na talaga namang gusto nang sumabog. Huwag kayong magpapasindak, senador kayo ng Pilipinas. Direktor lang yun ng isang agency, senador kayo, ang mandato nyo buong Pilipinas, lumaban kayo. Sabi ko sa inyo nabanggit ko din magkakalkal sila ng issue about Senator Cayetano. O anyway, punta tayo dito muna sa post bago yung dalawang video sa panonoorin natin. Ayan ang sabi ni Luan. Alam nyo, magaspang pala talaga ang kanyang skin. Mas makinis pa accounts. Makinis nga ako, wala namang pang-co-off, no? Anyway, oo. Lalo akong kumikinis pag may pang-co-waffy. Ano pang-co-waffy? Anyway, nasa na tayo? Okay. Magaspang pala talagang skin ni Madam. Baku-bako. Maraming tigidig. Kaya pala siya makapal mag-makeup.
Ang kapal niya talaga mag-makeup mga ating. Dito nga parang refined pa, baka humulas na eh. Pero 'di ba, makapal ang pundasyon, heavy ang mabuti mapungay-pungay ang mata niya mga kababayan. Mabuti hindi siya katulad ni Attorney Kapunan, yung mata baka hindi para sa mga hindi familiar, imposible namang hindi kayo familiar kay Attorney Kapunan, yung ang haba ng litanya kahapon. Pero siyempre hindi ko naman puwedeng i-assume mga kababayan na alam at kilala niyong lahat. The point being, eto po ang paghihitsura. Gravity naman yung kanyang frosted lipstick. Sana all may frosted lipstick. Pag ako umuwi at napuntahan ko yun sa Senado, manghihingi ako sa kanya ng frosted lipstick. Anyway, yan si Kapunan. Ay! Ginaak ka, Boyag. Maganda naman siya, huwag kayong ganyan. The point being is, she has RBF, resting bitch face. Malditang dating, right? Heavy, baga naman mag-eyeliner. Pag ako talaga pumunta ng Senado, talagang lahat ng pupudpurin ko ang eyeliner para apakakapal din. Papatalo baga naman yung pinche face. So, sila lang ba ang may karapatan? Hindi pwede. Pati ako rin. Anyway, so, yeah, right? Malditahin ang mukha, no? Masungit kasi mataas ang kilay, heavy ang eyeliner sa mata, frosted pa yung lipstick, no? Sana nag-brush your teeth naman mga ang tiyahin nyo. Oh. Si Luis Tro naman kahit paano, maamo-amo naman ang mukha, hindi siya bitchesa ang mukha. Si Dilima ba, bitchesa ang mukha mga ating? Kamukha si Dilima, di ba? Anyway, ang sabi ni Luis Tro, saan na punta? Luis Tro, iginait na sa lakas ng kanilang kaso, kinailangan na nilang magbawas ng test. Talaga ba? Talaga ba? O parang yung expression ni VP Sara, sinasabi, talaga ba? Oh. The reason for the withdrawal of other witnesses ay dahil malakas na ang kaso, kompleto ng ebidensya. Anong kompleto ng ebidensya? Eh yung inyong mga videos na mga edited, that's edited kasi cropped. Okay? Hindi yun yung full footage. Hindi yun yung right, buong video, pinutol yun lang. And cutting is editing. Okay? Splicing man o hindi, inedit nyo. Hindi nyo pinalabas lahat, pati yung testimony nung yung kahapon, yung NBI. Right? Pinuputol niya, hindi niya sasabihin niya, lagi nilang ginagamit yung word na contracted or nangontrata ng assassin. Pati yung Kapunan na matanda, sabi niya, contracted na naman, ngal-ngal kasi yung Kapunan kahapon mga kababayan, na ang kanya lang namang sinabi ay, magbabawas na kami ng witness. Ayan nga po, magbabawas na sila ng testigo at hindi nila pagsasalita. Eh paano, ang galing gumisa ng mga batang abogado ni VP Sara. Ay kung ang witness nila kahapon, even kanina kung sakasakali, no? Kung talagang papayagan nga po, ay si Attorney Laika Lopez, eh di, ang lahat naman ang sasabihin nun in favor of the VP, hindi ba? So, yeah, ano daw ang dahilan? Ayan, let me reiterate. Dapat artihan mo din ang pagsasalita dahil ang sinasabi ni Luistro, ikaw daw ang next Miriam. Payag kayo mga kababayan. Si Luistro ang next Miriam. The reason for the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso, kumpleto ng ebidensya. Naniniwala rin po ba kayo mga kababayan na bukod sa pagiging next Miriam Defensor Santiago ni Luistro, eh malakas na rin yung kaso nila laban kay VP? Yung mga videos na pinipilit ni si Kiko kahapon, nababad trip ako eh. Sabi niya, di ba, napatunayan naman na yung video na ng pagmumura niya, hindi AI. Umay ka na ng umay. Never naman sinabi ni VP Sara na hindi ako ang nagsalitang yun. Wala naman sinabi si VP Sara na mga peke yung mga videong yun. Ang problema lang, kapag nagpo-produce kayo ng evidence, dapat authenticated yung evidence. Yung una nilang witness from NBI, authenticated na raw niya, pero parang 2 weeks training lang naman. At hindi naman niya hawak yung actual footage na manggagaling supposedly kay Spoke Sari Roque, kasi live ni Spoke Sari Roque yun, or even in Meta. Hindi nga nila may palabas yung buong video. Pero ang tanong agad mga kababayan, fine, yung video was not the original. Plus yung context, ayaw nilang ipalabas yung dahilan ng pagmumura ng VP. No, ang kanilang hina-highlight lang yung mga masasakit na salita, right?
at yung pagbabanta di umano sa presidente. Oh. Ang problema natin, yung 13 senators, mga kababayan, na Bendalo senators, yung sina Kiko, sina Sisa, yung mga Tulfo, yung tumambling na even si Quezon, kala nyo galing na galing ni Quezon, syempre abogado nasa kabilang parlor na yan. Yung 13, sa palagay nyo, mabebend pa natin papunta sa side ni VP Sara? No. Solid na yung 13, mga kababayan. Secured na yan. Wala nang makakalkal na mga baho nila, corruption nila. Kahit andyan nagsusumigaw na yung mga, di ba, yung mga testigo na Brave 22 Marines. Ang boto ng mga yan, yes, i-convict yung Sara Duterte na yan. Tanggalin yan sa pwesto. Totally impeached. Para hindi rin makatakbo in 2028. Sabi ko sa inyo, 3 na lang ang kailangan nila. Sino sa 8 ngayon na natitira na kaalyado at least ni VP Sara or ni Senator Cayetano, sino sa 8 yan ang pwedeng mahila sa kabila kapag botohan na? So ito ang ongoing na impeachment trial. Ang sabi pa pala ni Luistro, gusto daw niyang matapos ang impeachment trial bago magpasko para masaya tayong lahat. Kayo ang masaya. Kayo ang gustong maging masaya. Kaya raw nagbawas din sila ng witness. Anyway, panoorin muna natin ang sinabi ni Luistro. Was it Luistro daw? Oh yeah, sige. Let's watch this video kung ano ang mga hanas-hanas niya. Anyway, mas maigsi lang naman ito kasi sa isang video na panonoorin natin. Lahat ng labis ay masama. Sakto lang. Yun na yun? Mga kababaihan, reminder ha na May asawa kami Ay, ha. parang Huwag kayong may green. May green. too much love. May Too much pagka-green? love is also destructive. Baka sa haba ng interview yun ang take away nyo, sabi ni Attorney Kapunan, do not love too much. And that is why Yan si it was Kapunan. vision to communicate to the people the reasons for the withdrawal of the names of the witnesses, no? Gusto kong ulitin yung sinabi ko kanina before the impeachment court. This is a constitutional process. This is sui generis. Liberal interpretation must be considered, no? Dahil itong prosesong ito Tama na, ay Luis. para sa tao. Lahat Lahat ng labis ay masama. lahat ng labis ay masama. Lahat ng labis na pagnanakaw ay kasasama ng bayan. Lahat ng labis na paggamit sa kapangyarihan ay masama. Sana nagre-reflect sila, mga kababayan, or nagmumuni-muni ng kanilang mga pinagsasasabi na tell it to yourself, right? Anyway, panoorin natin ang balita, mga kababayan, kung bakit inalis daw at si Attorney Laika Lopez, pati din yung iba pang witnesses. Hold on, lagyan natin ng audio. Where are you? Alright. Nilaglag bilang testigo si alam nilang dehado sila. One of the reasons yan, alam nilang dehado sila. Hostile witness nga, hindi magiging paborable sa mga buhaya ang sasabihin ni Attorney Laika Lopez dahil siya ay chief of staff or former chief of staff ng vice president. Okay, let's watch. Nagdesisyon ng prosekusyon na wag nang isalang bilang testigo at chief of staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit nilaglag ng prosekusyon si Lopez bilang testigo? Yes, Jiggy, redundant and unnecessary. Yan nga po yung giniit ng prosekusyon. Kaya po binitawan na nila o hindi na po nila ihaharap bilang testigo. Ito pong si Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zulaika Lopez at maging si Captain Belinda Bello, yung susunod din sana na testigo po ngayong araw na siya pong Executive Director ng Legislative Security Bureau po ng Kamara. At ayon nga po kay Attorney Kapunan, hindi naman na raw po kumbaga kailangan pang iharap bilang testigo itong si Zulaika Lopez dahil una, 3 lang naman daw yung kailangan nilang makuha dito kay Attorney Lopez. Kung una, present ba siya doon sa mismong
online press ko noong November 23, 2024 kung saan sinambit ni VP Sara itong mga pagbabanta nga kay Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya. At pangalawa, kung nandun nga siya nung doon sa press ko na yon at nabanggit nga ng VP Sara itong mga threats. At yung pangatlo, yung authenticity kumbaga ng video, no? Bagay na ayon kay Kapunan, pinakita rin naman daw ng defense team, no? Mismong si Attorney Mark Binluan na po ang nagpakita sa kanilang cross-examination. Yung video po, no, nandoon si Attorney Zulaika Lopez sa same video, online press con, nandun din po si Attorney Zulaika. At present po siya doon, gayon din po yung prinisinta nilang video, ginamit po mismo ng defense, yung same video na ebidensya ng prosekusyon. So para po kay Attorney Kapunan, sapat na raw po ito, no, na ina-admit kumbaga ng depensa ang authenticity at maging yung presence ni Attorney Zulaika sa parehong video. At giit pa nga ni Attorney Kapunan, hindi raw sila natakot, ano, kaya binawi nila itong mga testigo. Pakinggan po natin itong pahayag ni Attorney Kapunan. We don't bluff. This is not a bluffing game. This is serious matter. When we say we will present, we will present. When we say it is not necessary, it's not necessary. Why waste the time of the court? That became totally unnecessary because of the statements of Attorney Vinluan. Remember, he made a 4.5-minute speech the last time, and in that speech, he mentioned, and I counted, more than 10 times, that the Vice President was there, that she made this statement in front of the media asked and all that. So, At Marian, ano naging reaksyon ng depensa sa strategy ito ng prosekusyon? Yes, Jiggy, aminado nga, no, itong tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Powa na hindi raw nila inaasahan itong naging desisyon nga ng prosekusyon. Pero ayon nga sa kanya, prerogative, karapatan naman po ito ng prosecution team. At nang matanong naman si Powa kung posible ba nilang iharap bilang kanilang testigo itong si Attorney Zulaika Lopez, narito po ang kanyang sagot. There's always that possibility, although ayokong pangunahan kasi sa ngayon, the reason why hindi namin siya nilista is hindi naman, sa tingin namin, nung ginagawa namin yung pre-trial brief, is hindi naman integral yung magiging testimony. So, as far as I can say now pa lang, no? As far as I'm concerned for now, wala kaming desisyon kung gagawin namin siyang witness or hindi. At sino-sinong iba pa mga witnesses na sasalang sa prosekusyon next week? Yes, Jiggy. Actually, no, inaabangan nga natin na isasalang na sa susunod na linggo. Ito pong si NBI Director Melvin Matibag. At kanina po, no, sinabi ni Lead Prosecutor Jerby Luistro na si Matibag na po yung pinakahuling testigong ipipresenta ng prosekusyon. Para nga dito sa article ng grave threats at assassination plot nga laban kay Vice President Sara Duterte. At bukod nga po dito kay Attorney Zulaika Lopez and Captain Belinda Bello, inanunsyo nga po ni ni Congresswoman Luistro na ilalaglag o hindi na po nila ipipresenta. Withdraw na rin nila yung pagpresenta po bilang testigo dito sa dalawang journalists na nakalagay din po sa pre-trial order na present dapat doon sa Zoom press conference. No, hindi na rin po nila yung isasalang. Gayon din po, no, yung isang kinatawan sana ng PNP Firearms and Explosives Office at maging yung Sheriff Abby Andres na sinapak nga ni VP Sara noong 2011. Hindi na po yan ipipresenta ng prosekusyon. Kasama rin po sa withdraw na testigo yung isang psychiatrist, yung kanilang reserve witness na psychiatrist at isang family member na biktima po ng pagbabanta. At kanina nilahad din po ni Congresswoman Luistro yung paghiling na isabina nga itong mga susunod naman nilang ipipresent na testigo. Next week po aasahan na natin, no, mag-move on na po tayo sa susunod na artikulo at yan po ay ang maling paggasta ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential funds. At ang unang tatlo nga po na ipipresenta ng prosekusyon ay ang una si Marivic Pareja, mula nga po yan sa archives ng Kamara na mag-authenticate at magpapatunay ng mga recordings ng Kamara, lalo na doon sa mga isinagawa po nilang pagdinig ng good government hearings para nga po dito sa confidential fund misuse ni VP Sara. At ipatatawag din po ang dalawang opisyal ng Land Bank. Meron nga po dyan si Violeta Constantino na dating ang branch head ng Land Bank Show at ganun din po si Nenita Camposano mula naman po yan sa Land Bank DepEd Branch. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Kapatid, kung kailan natapos, saka naggumalaw ba yun? Anyway,
nakikinig talaga ang Facebook sa ating discussion mga kababayan. Tingnan nyo ko, open ko lang. After na mag-freeze kanina. May Luistro, sabi ni Jan. Luistro tried to justify her speeches by saying the public needs to know what the prosecution is why the prosecution is withdrawing witnesses. Season's counter was elegant. The public needs a fair trial, not a narrated summary of your unproven sinupalpal pa. Mga kababayan, sinupalpal ni Attorney Season yung maganda ang buhok na sinampo lang. Sinupalpal si Luistro. Ano raw? The court isn't your YouTube channel. Present your evidence or rest your case. Dami yung hanash. Malakas na raw yung kanilang kaso, kaya hindi na nila kukunin as witness si Attorney Laika. Mukhang natakot lang eh. Right? Yun yung kaalyado nilang dalawang NBI sumasablay sa panggigisa ng mga bagets ng mga lawyers ni VP. Yun pang kaalyado ni VP na pagbubuwisan ng buhay ni Vice President Sara, mga kababayan. Gaano kadelikado ang ginawa ni VP Sara noon nung kinontempt or kinulong ng mga buhaya si Attorney Laika, and si VP Sara, the Vice President of the Philippines, pumunta ron at sinamahan ang kanyang COS, Chief of Staff, Officer, whatever. Attorney Laika Lopez. Right? So, sanggang dikit ang bituka ng dalawa, tapos kukunin yung witness laban kay VP. Good luck. Pero ang sabi nga kanina ni Attorney Michael Powa, hindi na raw nila kakailanganin o hindi naman nasama sa kanilang pre-trial brief na i-consider na kunin sa Attorney Laika Lopez para mag-testify. Well, kung ang pag-uusapan next week ay about confidential funds na, ay paano nga naman magiging, 'di ba, valuable pa ang testimonies ni Attorney Laika. And dyan na rin po, since tapos ng alam nyo, bigla ako napaisip. Di ba nabanggit ko sa inyo, may 3 nang kumontak sa akin and they were considering, tinatanong na nga kung right? Kung willing akong umuwi or willing ako mag-testify. Sabi ko, I'll think about it. Hindi ako umuo agad. And sabi ko, kailangan kong umuwi para mag-testify or maging witness nyo. Okay? Maging witness in favor of the VP. Kasi may binigay pa akong conditions aside from that, which I cannot reveal right now. Hindi kaya mag-move on na sila to another article of impeachment, like sa confidential funds issue. Baka lumabas pa yung ibang witnesses at baka i-consider pa nga ng side ni na VP Sara na isama ako sa mag-testify against sa mga buhaya. Mga kababayan, ang kinuha at in-interview ng NBI, di ba sinasabi ng NBI na, pinasabi na naman namin yung Princess Maui, hindi naman siya umuwi eh. Hindi naman siya pumunta. Hindi naman daw ako sumipot, mga kababayan. Sa ako na lang sasabihin, okay, technically, hindi ako sumipot or pumunta, pero may ginawa akong ibang hakbang. Because I was willing to go to NBI. Okay? At kumbaga, sumunod sa kanilang pagpapasabi na sa akin. Kung ako'y magsasalita, ako kasi yung kausap ni VP eh. Okay, ako ang makakapaglinaw ng maraming, not to brag, mapapahiya din yung NBI kapag nagsalita ako dyan. Kapag pumunta ako ng Senate or umattend ako at magsalita, total nababanggit na yung pangalan ko. Hindi kaya iniwasan na nga nila, kaya nag-move on na sila sa panibagong article. Kasi sunog agad, biro mo yun, 2 NBI witness. Tapos, abogado pa yung isa, pero nagigisa. How much more sumipot yung totoong kausap ni VP Sara nung gabing yun, which is Princess Maui, mga kababayan. Di lalong sunog yung mga witnesses nila. Mabubuking silang marami silang kapalpakang ginawa. Not just the buwayas, but the NBI.
Plus yung Romanov, mga kababayan, na pilit nilang tinitwist kahapon na ang sabi ng mga, di ba, nagbibigay na agad ng conclusion yung mga senador. Ay, akala namin nung nakaraang linggo pa, last week pa itong mga nakaraang impeachment trial, akala talaga namin yung Operation Romanov laban sa first family or sa pamilyang Marcos, laban sa tatlo. Ayun pala, ang sabi pala ni Basti, yung Romanov, ang baliktad. Sabi ng mga si Ping Lacson yata, yung sina Kiko, pati si Raffy Tulfo, yung naalala ko kahapon eh. Akala talaga namin yung Operation Romanov laban sa mga Duterte. Ngayon lang namin nalaman na galing mismo sa bibig ni Basti na yung Romanov ay laban sa first family. Tinitwist nila, mga kababayan, binabaliktad nila, at kung lumantad ang iyong prinsipesa at magsalita, mapapahiya ang mga nagtutwist ng kwento. Right? So, bigla nilang lipat agad sila. But mga kababayan, meron pang ibang dahilan kung bakit hindi na pinag-testify si Atty. Laika Lopez. Clue. Nagsasabi ng totoo si Jerville. Si Jinky Luistro. She was telling the truth. At mamaya ko i-elaborate sa latter part ng live. Okay? Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Tuluyan kayang matanggal si VP Sara bilang Vice President ng Pilipinas dahil sa mga panggigipit ng mga buhaya? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang iba pa nating mga video.